Hello po ulit sa inyong lahat. So this video po is a continuation video sa adding of a fraction. So ngayon pag-uusapan natin ang addition of fraction with unlike denominators. But we will focus first on the proper fractions na may unlike na denominators. Kasi meron din pong mga improper fractions and mixed fractions with unlike denominator. So pag-uusapan din po natin yan on our next video. Kaya po don't forget to click the follow button para po ma-notify kayo if we have a new video. Okay, so doon na tayo sa adding fraction with unlike denominators. Let's have this example. Let's say meron po tayo ditong 2/5, okay, plus 1/4. So makikita nyo, 5 at saka 4. So, hindi po sila magkaparehas. So, ang gagawin nyo lang po ay napakasimple lang. Ayan. I-multiply po natin itong number 5 at saka si number 4. Okay. So, i-multiply natin si 5 at saka si 4. So, multiplying that will give us 20. Di po ba? Okay. 20. Pagkatapos po nun, if meron na multiply na natin siya, ang kailangan natin gawin is i-multiply din natin si 2 times 4. Okay, 2 times 4 is 8. Tapos multiply din po natin si 5 at saka si 1. So parang i-cross multiply natin siya. Tapos we put the plus sign, plus 5. So what is the answer? The answer is 13 over 20. Okay, 'di ba? Napakadali. Another one. Meron tayo ditong 3 over 7. Okay, plus 5 over 9. So ayan, 7 at 9 hindi sila magkaparehas. So let's multiply 7 and 9. So 7 times 9 is 63. Okay, so 63, ilagay natin yan dito sa ating denominator. Pagkatapos, let's multiply 3 times 9. So, let's multiply 3 times 9. That is 27. Okay, 27. Then, plus 7 times 5. So, 7 times 5 is, yan siya, 35. Okay, so, lagay natin dito, 35. So, 27 plus 35 is 62 over 63. Okay, so ganun lang po mag-add if dalawa lang po sila. Sa next video din po natin, pag-uusapan natin what if tatlo silang unlike fraction. Anyway, dito po muna tayo mag-focus sa tigda-dalawa. Okay, so meron po tayong isa pa dito na 3 over 8. Okay, let's add that to 5 over 7. So, 8 times 7 is 56. Okay, so 56. So, 3 times 7, that's 21, plus 8 times 5. 8 times 5 is 40. So, yung answer po natin is we have, dito na lang natin sa baba isulat, that's 61 over 56. Okay, so ito na po yung answer natin. So, ganun lang po mag-add ng fraction with unlike denominators sa mga proper fractions. Okay, so pwede rin naman, meron din po tayong ibang paraan. Okay, let's try this other way of adding the fraction. So, let's say itong 3 over 8. 3 over 8 plus 5 over 7. Okay. So, i-multiply pa rin po natin yung ating denominator. So, that's 56. Okay. So, 56, yan siya. If we will divide it by 8, 7 po, di ba? So, i-multiply po natin si 7 dito. Let's use red pen. Both sa numerator and denominator. Okay, kung na-multiply na natin si 7, dito i-multiply po din po natin dito si 8. Kung makikita nyo po, itong 7 is the denominator of your second term na fraction. Itong number 8 din naman is the denominator of your first term na fraction.
So, if you will multiply 7 times 3, that is 21. Di po ba? Okay. Tapos, just put plus. Okay, so 56 pa rin po yung ilalagay natin dyan. Tapos, 8 times 5, that's 40. So, makikita nyo po, same na po ang kanyang denominator. Okay, same denominator, which is 56. Okay, so 56 na siya. So, simply add the numerator. So, 21 plus 40. Okay, 21 plus 40, that's 61 over 56. So, ganito po ang gagawin if mag-a-add po tayo ng fraction, proper fraction with unlike denominator. So, pili lang po kayo, alin po dito sa dalawa ang gusto nyo pong gamitin sa pag-add po ng mga proper fractions with unlike denominators. Kasi it will still give you the same answer. So, I think hanggang dito lang po ang ating video. See you po on our third part of adding fractions with unlike denominators.